Magandang araw sa inyong lahat. Pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa The Church is a New Testament Institution. Ito ay patungkol sa church. I-review natin yung ibig sabihin ng church. Ang church, maraming pagkakamali patungkol sa church. Akala nila ito ay isang building. At akala nila din ito ay isang invisible na samahan. Pag sinabing church, ito ay isang samahan na binubuo ng mga tao. Ibig sabihin, mga tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kapag ang paniniwala mo sa church ay building lang, o ang church ay isang grupo ng mga hindi nakikita, ay mababaw yun. Bakit mababaw? Kasi ibig sabihin ng church ay called out assembly. Ecclesia. Ibig sabihin out. Kaleo, tinawag. Mga tinawag, papalabas. O mga tinawag ng mga tao ng Diyos na nagkakatipon. Ibig sabihin, ang church ay visible na grupo ng mga person na nagkakatipon. Ngayon, punta natin ang The Church is a New Testament Constitution. Nung una ay pinag-aralan natin doon sa maiksing video nung nakalipas na linggo. Who founded the church? Sinong nag-build ng church? Sabi sa Mateo chapter 16 verse 18, "Upon this rock I will build my church. Even the gate of hell shall not prevail against it." Kiniklaim ni Jesus Christ mismo na siya ang nagtayo ng church o ng iglesia. Sabi niya, "Upon this rock I will build my church." Pag tinignan mo yung talata dito sa Mateo chapter 16 verse 18, kausap niya dito si Pedro, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it." Makikita nyo, I will build my church. Ibig sabihin, dun sa katanungan na kung sino ang nagtayo ng iglesia, walang iba kundi si Kristo mismo. Yung letter B, John chapter 1 verse 42. What is the meaning of Peter name? Sa John chapter 1 verse 42, sabi yan, "And he brought him," sa John chapter 1 verse 42, "And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by the interpretation a stone." Pinag-aralan natin nung isang linggo na ang meaning ng kahulugan ng pangalan ni Jonah ay stone. Magkaiba ang stone kaysa sa rock. Tinayo ng Panginoong Hesus ang kanyang church sa rock. Ibig sabihin, sa wikang Griego, Petrus. Sa wikang Griego ng small stone,
ay Petrus. Sa wikang Griego naman ng rock ay Petra. Ibig sabihin, big stone, rock. Ang big rock na tinutukoy walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. Pag tiningnan mo doon sa huling talata, mga talata ng Mateo chapter 16 verse 19. Yung church na yon na tinutukoy ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. And I will give unto thee the key of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind unto earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ang tinutukoy dito ay yung tinayuan ng iglesia, yung rock. Ibig sabihin, ang key, ang umahawak ng kaligtasan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang maling interpretation nila dyan, akala nila si Pedro yung may hawak noong key, noong susi. Pag tinignan nyo, ang may hawak dyan ay yung mismong iglesia o ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang iglesia ay katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa letter B, makikita natin ang pangalan ni Pedro. Full name niya ay Simon Peter Barjona. Ibig sabihin, ang talagang tinutukoy na tinayuan ng iglesia ay hindi ang si Pedro, kundi yung rock, kundi mismong si Kristo. Sa letter C, yung 1 Peter chapter 2 verse 3, 4, 6 hanggang 8. Sabi ito, who did Peter identify as the rock upon which the church will be built? Sino ang tinutukoy ni Pedro na rock? Siya ba? Yung sarili niya? Sabi ito sa sulat mismo ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 3 hanggang 4. If so be ye have tasted that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Pag sinabing living stone na tinutukoy, sino yun? Kundi ang Panginoong Jesucristo o yung mga believer. To whom to coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Tingnan mo yung verse 5. Ye also as lively stone are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Kaya maunawaan nyo rito sa verse 5, ang mga believer ay mga tinutukoy din na mga stone, small rock. Kaya si Pedro, siya isang stone, small rock. Ang ibig sabihin, upon this rock I will build my church. Yung mga small stone na yon ang
itinayo ng Panginoong Kristo na ang pundasyon ay yung rock. Nakapatong sa Panginoong Kristo yung mga rock. Verse 6, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion chief of cornerstone, elect precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unto you therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builder disallowed, the same is made the head of the corner. Yung stone na hindi tinanggap ng mga tao, yun ang ginawang pundasyon. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kaya si Peter ay tinutukoy na stone. Yung meaning ng yung Pedro, pangalan ng Pedro ay Petrus, ibig sabihin stone. Tayong mga believer ay tinutukoy din na stone. Tayo yung bumubuo ng iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus doon sa rock. Walang iba kundi ang rock, kundi ang Panginoong Kristo. Siya yung cornerstone na hindi siya tinanggap, yung cornerstone. Kaya makikita natin dito sa ating pinag-aaralan ay ang nagtayo ng iglesia ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At si Pedro ay isa lamang sa mga itinayo ng Panginoong Kristo doon sa rock. Ibig sabihin, sa rock na yon, na pundasyon, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Inilagay niya doon si Pedro, inilagay niya ang mga apostol, hindi lamang si Pedro, kundi ang lahat ng mga believer ay nakapundasyon doon sa rock na yon. Nakakonect doon. Tulad ng isang building, doktong-doktong yon na nakakonect sa Panginoong Kristo. Kaya ang iglesia, kung hindi ka nakakonect o konektado sa Panginoong Kristo, ay pwedeng sabihin na ikaw nga ay samahan din o institution din, pero hindi ka iglesia o samahan na Panginoong Kristo. Kasi hindi ka connected doon sa Panginoong Kristo. Kaya, pag sinabing iglesia o church, dapat ay connected sa Panginoong Kristo. Dapat maunawaan natin, the church is a New Testament institution. Yan ay connected dapat sa Panginoong Kristo na nagtayo ng church. Sapagkat tayo ay mga small stone na itinayo doon sa church. Ang pundasyon natin ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo na siyang tinatawag na cornerstone. Siya ang pundasyon. Kaya itong ating lesson patungkol sa church na New Testament institution ay dapat maunawa natin na dapat ang pagtitipon natin ay palaging lagi na nakakonekta sa Panginoong Kristo. Bigay tayo ng example. Kung tayo magtitipon, pag-usapan natin ang pagluluto ng cake. Pwede yun. Magkaroon tayo ng pagtitipon, ang ating pag-usapan, pagluluto ng cake o outing. Hindi mo yun masasabi na church ng Panginoong Kristo. Kasi hindi nakasentro ang pagtitipon sa Panginoong Kristo. Yung mga napag-aralan nga natin nakalipas, ang dalawa o tatlo nakakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, naroon siya sa kalagitnaan ng mga taong yon. Ibig sabihin, ang Panginoong Kristo dapat ang maging sentro ng ating pagtitipon.
Paano naman yung kwan? Magtipon-tipon tayo kasi maganda yung ating kantahan. Hindi pa rin yun. Entertainment ang labas natin nun. Dapat ang main focus natin ay ang Panginoong Hesus. Makilala natin ang Panginoong Hesus, lumalim tayo sa pagkakilala sa Panginoong Kristo, at makita natin na siya ang ating tagapagligtas. Yun. Ang ibig sabihin ng iglesia o ng church ay magkaroon tayo ng assembly sa pangalan ng Panginoong Hesus at patatagin natin ang pananampalataya natin sa Panginoong Kristo. Yun ang ibig sabihin ng church. Kaya ang church hindi yan building, at ang church ay hindi iyan invisible. Sabi nila mayroon daw na universal church, pangkalahatan. Paano masasabing pangkalahatan sa buong mundo kung hindi naman niya nagtitipon? Hindi niya na-encourage yung mga Kristiyano, yung mga kapatiran, hindi nga nagkapangita, hindi nga nagkakausap. Ibig sabihin ng church, tayo ay nag-uusap, nagtitipon, pinag-uusapan natin si Jesucristo, nagtitipon tayo dahil sa Panginoong Jesucristo. Yun ang tinatawag na church. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Pag sinabing itatayo ko ang aking iglesia, dapat kung sino yung nagtayo, siya yung pinakang sentro. Siya yung bida doon sa bawat pagtitipon. Ibig sabihin, kung hindi na ang Panginoong Hesus ang pinag-uusapan, malaking porsyento na hindi na mismo ang Panginoong Hesus ang nagtayo niyan. O hindi na sa Panginoong Kristo yan. Yang institusyon na yan, yang samahan na yan, ay hindi na yan sa Panginoong Kristo. Kasi hindi naman pinag-uusapan ng Panginoong Hesus. Hindi nga nakikilala ang Panginoong Hesus. Organisasyon lang yan. Kaya yung maraming malalaking organisasyon, ang tingin nila sa church ay building. Ang tingin nila sa church ay hindi naman talaga daw nakikita yan. Lahat tayo ay church ng Panginoon. Hindi naman nag-uusap-usap. Ang ibig sabihin ng church ay isang kalipunan ng mga mananampalataya na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, at pinagtitipunan nila, nag-uusap sila ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Kristo, nag-aaral sila sa Panginoong Kristo. Yun ang totoong church. Okay, kung may tanong pa kayo, next week ay pag-usapan natin. I-send nyo lang doon sa ating GC. At sana naintindihan natin ang ating pag-aaral patungkol doon sa church. Pinag-aralan natin ang letter A, kung sino nagtayo ng church. Letter B, kung anong meaning ng pangalan ni Pedro. Unawaan natin ng pangalan ni Pedro ay bato. At hindi lamang si Pedro ang bato, kundi pati tayo ay bato na itinayo doon sa rock. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang letter C ay doon natin naunawaan yun. Pinaliwanag ni Pedro, tayo ay mga bato rin na itinayo doon sa rock. Binanggit yan ni Pedro doon sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 2 verse 3, 4, 6 hanggang 8. Yan, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 8. Na tayo ay mga bato at itinayo tayo sa Panginoong Kristo. Hindi lang siya yung bato, kasi minsan niisip nila si Pedro lang yung bato. Hindi, lahat tayo ay mga itinayo doon sa ibabaw ng Panginoong Hesus. Siya ang ating rock. Kaya tayo ay nakakatipon, nabubuo tayo dahil sa paniniwala natin sa Panginoong Kristo. Okay, magandang araw. Kung meron kayong katanungan, pag-usapan natin next week. Bye-bye.